Ayan na. Hi friend! Kumusta ka na? Muli ay narito ako para dugtungan yung videos na inaabangan mo. Ayan, purihin ang Panginoon sa buhay mo at nararamdaman ko. Nakikita ko na meron ka ng natututunan at alam ko na meron na unti-unting nagbabago sa iyong pananaw, sa iyong pagkakilala sa Panginoong Jesus. Bilang review lang friend, ano nga yung ating lessons? Tulad ng aking nabanggit ng mga nakaraan, meron tayong 6 na lessons na under ng new beginning. At dahil ito na yung huli, sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy ko pa rin naman yung pag-send sa'yo ng mga videos dahil alam kong ito yung inaabangan mo. Bilang review, yung una nating lesson, ang title ay New Beginning. Pangalawa ay New Destiny. Pangatlo ay New Identity. Pang-apat, New Relationship. Pang-lima ay New Lifestyle. At ngayon, ang pang-anim at huli ay New Aspirations. Nagkakaroon tayo ng desire na yung ating natutunan ay maibahagi din sa iba. Natutuwa ako na bagamat ikaw nag-umpisa pa lang, binabahagi mo din sa husband mo yung natututunan mo. Ito yung tinatawag na The Great Commission. Ito yung puso ng Diyos na abutin ng ibang tao. Ito yung puso ng Diyos, nais ng Diyos na abutin ng mabuting balita ng kaligtasan ang lahat ng tao sa mundo. At yung pagliligtas ng Diyos ay magpapasimula kapag nakilala mo at nalaman mo kung ano yung nais niya sa mundo, nais niyang gawin sa buhay mo. Sa Matthew 28:19-20 ang sabi, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." So, ang sabi dun sa verse ay meron tayong gampanin bilang anak ng Diyos, bilang tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Meron tayong gampanin na huwag sarilinin yung kaligtasan na ating tananggap, kundi ito ay ibahagi sa iba. Napakaraming tao sa paligid na hindi pa nakakaalam, na hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Maaaring sa pamilya mo, friend, meron pa rin hindi nakakaalam. Kapag tinanong mo sila na kayo ba ay nakatitiyak na nasa langit kayo pupunta, at naniniwala ako na karamihan o halos lahat sila ang sagot ay hindi. Pero dahil sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan itong mga nakaraang videos, ay nababago yung pananaw mo. Sige, tanong ko nga ulit sa'yo, ikaw ba friend ay nakatitiyak ka na nasa langit ka pupunta? Ayan. Meron ulit akong mga inihandang ilang bagay. Yung ano ba yung dapat nating maging aspirations ngayon na tayo ay anak na ng Diyos? Ano ba yung aspiration na sinasabi? Yung mga dapat gawin, yung mga dapat na prioridad natin. Una, share the gospel. O kaya na sinabi ko kanina, ibahagi natin yung mabuting balita. Pag sinabing gospel, ay mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Na ang layunin ng Diyos sa lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan at yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kapag tumanggap at kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang sariling buhay. O, diba? Review natin sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ayan, sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ang ibig sabihin ay dapat ipabatid natin or ipaalam natin sa sino mang tao na nais natin makatanggap ng mabuting balita na tayong lahat ay makasalanan at kahit anong pagsisikap natin na mapunta sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, yun ay hindi sasapat upang tayo ay mapunta sa langit. Dahil kagaya ng ating mga napag-aralan, tanging
sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus, doon natin mararating ang langit na tahanan ng ating Ama. Ikalawa, share your testimony. Ang mga merong nabubuong patotoo sa buhay mo kapag ikaw ay tunay na nakatanggap na ng kaligtasan. Sabi sa Pahayag 12:11, nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Dugo ni Jesus yun, friend. At ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Isang paraan upang labanan ang dyablo ay ang walang takot na pagbahagi ng katotohanan na si Kristo ang ating tagapagligtas at Panginoon. Yung ating buhay, friend, ay maging isang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. Paano tayo magiging patotoo ng Diyos? Na simula nang tanggapin natin si Jesus, mas nakilala natin siya. Unti-unti nagbabago yung ating pananaw, yung ating isip, yung ating priority. At unti-unti ay nalalaman natin kung ano yung purpose natin, kung bakit tayo nilikha ng Diyos o kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. Sanayin daw natin, friend, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayan, yung pagpo-post ng simpleng verse sa Facebook, tulad sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo pwedeng lumabas basta-basta, malaking bagay. Kasi hindi natin nalalaman na yung ating pinopost na akala natin para lang sa sarili natin, may nakakabasa na may mga pinagdaraanan, ay nagbibigay sa kanila yun ng pag-asa, nagbibigay sa kanila yun ng lakas para kung ano man yung naiisip nilang gawin na hindi mabuti ay naiiwasan. O nito lang nakaraang araw na balita sa TV yung OFW na nag-suicide. Bakit nag-suicide yung tao? Kasi akala nila wala na silang pag-asa. Akala nila hindi na nila malulusutan yung problema ang kanilang kinakaharap. Kagabi lang balita sa TV yung mga OFW sa Saudi na namumulot na lang ng basura para may makain. Sila yung mga tao, friend, na kailangan nating ipanalangin. Magkaroon sila ng lakas, ng pag-asa. Tunay na mahirap yung kanilang kalagayan at alam ko na nararamdaman mo yan dahil ikaw din ay asawa ng isang OFW. Ayan. Friend, maikli lang yung ating lesson ngayon. Pero meron akong itanong, paano ba natin may babahagi si Jesus sa iba? Ikaw, kwento mo lang, ano yung dati mong kalagayan sa buhay nang wala ka pang Kristo? Tapos ngayon na nakikilala mo na siya, na tinanggap mo na siya, at ikaw ay kanya ng anak. Ayan. Paano mo siya nakilala? Ano yung sitwasyon mo nung tanggapin mo siya? Ikaw ba ay nasa mabigat na problema? Ikaw ba ay nasa gitna ng kalungkutan? Yan yung blessings ni Lord kung ikaw ay nasa ganon. Sumunod, ano yung pagbabagong nangyari sa buhay mo mula nang makilala mo si Jesus? Meron na ba nagbago, friend? Meron na bang nasabi mo na ba sa sarili mo na, kaya pala ganito, kaya pala ganoon? Ayan. At ang ikatlo ay make disciple o sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng salita ng Diyos o ng gospel ay kailangang aalagaan mo siya. Ito yung ginagawa ko sa iyo ngayon. Kahit sa pamamagitan lang ng videos, patuloy na palalaguin mo yung binahaginan mo ng gospel, ng mabuting balita. Hindi yan mahirap gawin kasi sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, sasamahan kita, di ba? Sa Matthew 28:19-20, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, sa pagtuturo mo ng salita ng Diyos, sa pag-share mo ng mabuting balita, kasama mo ang Panginoon. Kaya wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ipag-alala. At ang ikaapat, be equipped. Ayan, dapat lagi kang handa sa pagbabahagi kasi yung ibinibigay ng Panginoon
na kaluluwang kailangan mong bahaginan, darating yan sa mga oras na hindi mo inaasahan. Tulad ng nangyari sa'yo, hindi ka naman nakalain na sa gitna ng quarantine, may ibibigay na kaluluwa ang Panginoon upang bahaginan at ikaw nga yun friend. Kaya kapag nasa ganun kang pagkakataon, huwag kang mag-aalinlangan o huwag kang matakot na, paano gagawin ko? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magbibigay sa iyo ng mga pamamaraan kung paano mo yung gagawin. Basa ng Bible, pray lang everyday. Nabanggit ko ba sa iyo na bago mag-lockdown, nagtuturo ako ng bata. Mayroon akong tinurong kanta sa kanila. Tuturo ko sa iyo. Sige, ganito lang yan, friend, Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Mahaba yun, pero iksyan ko na lang. Papagod na yung dami kong nirecord ngayong umaga, pero sa kapurihan ng Panginoon ay nagpapatuloy. Yan, friend. Sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw at pagbabasa ng Biblia, tayo ay lalago sa ating pananampalataya. At sa ating paglago, doon natin marirealize na dapat pala ang buhay natin ay laging nasa pagsunod sa Panginoon. At ang kanyang Great Commission ay yung humaya tayo sa buong mundo at gawin nating alagad ang lahat ng tao at turuan natin silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. At sa pamamagitan niyan, friend, ay mararanasan mo yung walang hanggang pagkup-kup ng Diyos sa iyo at mararanasan mo na binibless ka niya sa araw-araw. Ito na karanasan namin. Na bagamat wala kaming hanap buhay, pero ito kami patuloy na masaya, kontento, at nakapaglilingkod sa Diyos. Ayan. Ang ginamit kong pamamaraan ng pagbabahagi ay yung one verse evangelism. Naalala mo ba yung unang verse na sinabi ko sa'yo? John 3:16. John 3:16, yun. Pero meron din kami mga pinag-aralan, pamamaraan tulad ng everyday evangelism. Ayun, marami yung verse. Pero sa mga susunod na araw, pero karamihan, dun sa mga verse na yun, ay nabanggitin natin o pag-aralan natin sa mga videos na sinend ko sa'yo. Yan, friend, purihin ang Panginoon at patuloy na i-bless niya yung desires ng puso mo na magpatuloy ka. Tayo ay magwakas sa panalangin. Aming Ama at aming Panginoon, tunay na mabuti ka sa aming mga buhay. Ang biyaya mo, Panginoon, kailanman ay hindi nagkukulang. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na aming napag-aralan sa mga nakaraang araw. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay linaw sa amin kung sino ka at kung ano kami sa iyong paningin. Kung sino kami ngayon, Panginoon, sa iyo at kung ano yung nais mo na gawin namin sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na hindi namin magagawa ang mga bagay na nakalulugod sa iyo kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy na sasamahan mo kami sa bawat araw at ikaw ang patuloy na magpapaunawa ng mga bagay na aming pinag-uusapan. At kung meron kami, Panginoon, mga hindi maunawaan, ikaw, Panginoon, ang magpaunawa nito sa amin. Patuloy ka pong itinadalangin ng aking kaibigan na si Jenny, Panginoon. Ingatan mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. Ang kanyang panalangin, Panginoon, na yung kanyang kabiyak na si Edgar ay makauwi ng ligtas at COVID-free. Walang anumang maging problema sa mga dokumento na kailanganin. At siya, Panginoon, ay makakasama ng aking kaibigan. At ipagkakalagong Panginoon, yung kanyang hinihiling na sa iyo ay walang imposible. At yung baby, Panginoon, na kanilang pinapangarap, naniniwala kami, Panginoon, na magiging isang patotoo ito sa kanila. Kaya't naniniwala kami na ito, Panginoon, ay inyong ipagkakaloob sa kanila sa tamang panahon. Maging matyaga lamang sila sa paghihintay, maging matyaga at magtiwala
na ito, Panginoon, ay kanilang kakamtin bilang pagpupuri at magbibigay sa kanila, Panginoon, ng ganap na kagalakan sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na magpatuloy sila sa kanilang pagkakasakop sa iyo. Buklarin mo po sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Dalangin ko din po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga kapatid, bayaw, hipag, at mga pamangkin, Panginoon, silang lahat ay iingatan mo. At pinadalangin ko po na sila man, Panginoon, ay makakakilala sa iyo at tatanggapin ka rin nila bilang Panginoon tagapagligtas. At sila, Panginoon, kagaya ng aking kaibigan, ay matatala ang pangalan sa aklat ng buhay at makakasama namin sa iyong kaharian. Pagdating ng araw na ikaw, Panginoon, ay babalik na sa aming mundo upang kami ay iyong sunduin. Salamat, Panginoon. Alam namin na ano man yung aming mga pagdaraanan pa, ano man yung aming kahihinatnan, ikaw ay laging kasama namin. Purihin kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, friend. God bless you. Thank you. And meron pa ako mga papadala mga videos kung gusto mo pa. Okay, bye-bye. God bless.